Philippine Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atovi Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinalimutan yung mga ate, ha? Yes po, salamat po. So, ito na naman po kami, ang Farmer's Talk ngayong hapon, araw po ng Martes para maghatid sa inyo ng kaalaman. Yes. Ayun, so, mga partners, kumusta kayo sa inyong weekend? Wala naman. Oo, pagod. Nag-aalaga kasi ako ng anak ko. Ganun ba? Pero Oo, 1 month exciting, na. di Oo, ba? syempre. Dahil papalapit tayo ng papalapit dito sa ating Christmas gathering na ito yung Get Together. Yes, yun po yung isa sa pinaka-exciting na event na papupuntahan natin ngayon. Nung una, makakuha kayo ng mga connections, saka magiging masaya po talaga yun. Correct. Katulad niyan, meron nagtatanong sa ating Facebook, saan daw ba siya maituturo na bibili siya ng panindang itlog na nag-a-Atobi. Ang sabi natin, pumunta kayo sa Get Together ng mga Atobi users sa December 15. Ayun. Oo. So, sige nga, sabihin muna natin uli yung gathering, baka hindi pa sila nagpapalista. So ayan, malapit na po. Ilang tulog na lang. December 15 po, 2018. Ang Christmas year-end gathering po ng Atovi users with seminars sa 8 a.m. po sa covered court ng Villa Carolina 1 subdivision to Nasan, Muntinlupa City. So ang setup po natin is potluck. So kung ano po yung mga mai-share niyo pong food, kahit ano man po yung kaya po ninyo ay pwedeng-pwede po kayong pumunta. Yes. At wag po kayong makalimot na magpalista sa mga dadalo po. Opo, nagkakaubusan na po ng upuan. Baka mangyari, nakatayo kayo. Sila kung kaya nilang magdala Dala. ng sariling upuan, Pwede rin. Yes, opo, pwede po Pero yan. importante, magpalista po kayo para alam namin kung ilang stab ang gagawin. Yes, opo. Siyempre, inaabangan natin Saan dyan ba sila magpapalista? Ayun, pwede po kayong mag-message sa amin through Atovi Nanotechnology page or mag-text or tumawag po sa Atovi office number sa 0917-540-8887 or 0917-875-4262 or sa 0939-917-2858. So, ito na po at simulan natin. Ito ang ating paksa. Bakit sa kabila ng papataas na halaga ng commercial feeds ay lalo pang dumarami ang nagbababuyan? Yes, Bakit opo. nga ba? Napakalaking katanungan yan. Wala akong nakausap na mga magbababoy na magkano po ang kinita niya? Lugi pa nga eh. Ayaw naman tumigil. Oo. Yes. Pero ibig sabihin nung kahit konti, meron silang kinikita. Correct. Kasi kung oo. totally na wala rin kapital nila, walang kita, totally hindi na yung uulit pang mag-alaga. Pero patuloy pa rin eh. Di Yes. ba? Oo. Kasi sa record natin sa mga nakaraang taon, sinasabi nila na bumaba ang bilang ng mga nag-aalaga ng baboy dahil sa una, Pagkalugi ng mga farms sa Luzon, maliit at malaki dahil sa mga sakit na hog cholera, PRRS,
Pseudo rabies, swine flu, and circovirus at iba pa. Yan. Sunod naman is taong 2016 ay nabawasan pa ng bahagya ang bilang ng nag-aalaga dahil sa imports, sakit at tumataas na halaga ng commercial feeds at mababang live weight price. Ang sumunod naman is, the Bureau of Agriculture Statistics or BAS stated that the Philippine hog production dipped slightly from 1.89 tons in 2007 to 1.86 tons in 2018. Yes, my turn na. 2008, sorry. Ako na, number 4. Advance mag-isip. Ba't kayo pagdating sa akin? No. Sige na. Number 4, zoning issues. Mga batas na ipinasa, past legislations, pantungkol sa swine production. Ayun, meron ganun pala. At saka syempre, Yes, last, mababa ang demand sa local meat kasi tambak ang imported meat, smuggled meats at mura. yun. Ilan lang yan sa mga dahilan kaya daw po bumaba ang bilang ng mga nag-aalaga nung mga nakaraang taon. Pero syempre bibigyan namin kayo ng latest data at saka yung mga past data kung ilan po ang mga ang hog or swine na population na Yes, naging opo. basihan ng ating ahensya ng gobyerno para makita kung dumami o kumonte ang nag-aalaga. Yun. Okay. Bago natin puntahan yun mga partners, ito ang reaksyon ng Philippine Statistics Authority or PSA. Yan po ay para lang ma-update kayo, baka hindi kayo nakapakinig nung ating last edition ng Farmer's Talk. As of October 1, 2018, nitong nakaraang buwan lang po, sinasabi na ang backyard at commercial farms ay tumaas daw po ang swine population by 0.83% and 0.95% respectively. Malaki yan, ha? Mm-mm. Sa bayan natin, malaki yan. Kaya, ang total swine population ay umabot ng 13.13 million heads as of October 1 lang yan. At ito ay lumalabas na agad na 0.87% compared with the previous year's inventory, higher yon, of 13.01 million heads. Ano-ano mga lugar yung sinasabi sa report kung saan mataas ang mga naitalang swine population? Yan, naandyan po yung Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas, and Northern Mindanao remain to be regions with high swine population. These regions accounted for 55.55% of the total country's total swine inventory. So, ang laki, no? All regions except Mimaropa reported increases in production. Oh. Central Luzon, Calabarzon, and Western Visaya were the top 3 producing regions. Wow. Yun. Nandiyan tayo sa may Calabarzon. Oo. Ayan, nandun na tayo. So, Mimaropa, medyo naiwan. Oo, kumbaga, ang sabi ay, puwera ang Mimaropa. Tumaas lahat ang produksyon. Oo. Ang Mimaropa is Mindoro, Romblon, Marinduque, Romblon, Palawan. Palawan. Yes. Yun. So, medyo siguro bumaba sila ng kaunti. But then, ang reaksyon ng ating mga kababayan, kinuha natin yung ilan sa ating topic bago natin bigay ng gusto yung ating side. Ang sabi ni Virgil Haiktin Abria, oo nga ano, sabi niya, bakit nga ba mataas ang commercial feeds pero tumataas pa rin ang nag-aalaga? Yes. At sabi naman ni Lea Punsalan Tampok, true po, at bakit ang taas pa rin ng feeds? Ang mura ng live weight Engineer. Heist. Hindi ko alam ang reaction ako. Yes, ang sabi naman po ni Celia Hanel Bautista, ako sa 20 years kong nag-aalaga ng baboy, minana ko sa aking mga magulang, 1998. Ako nag-for good bilang OFW from Hong Kong. Until now, di ako sumuko. The most of 3 sows of 24 fatteners, pero ngayon 1 sow, 3 fatteners at 4 na biik na lang muna. Dumating ako sa punto na tumigil sandali dahil nagkasakit ng 3 sows nang sabay-sabay, pero bumalik din uli. Distressor ko ang pag-aalaga. Di ko iniisip ang pagtaas ng presyo ng feeds for as long na may mabibili at may pambili ako. Go lang ng go. Yes. Kung mura live weight, nagkakatay ako. Masaya ako eh. So laban lang ng laban. Laban lang. Go! Oo. Yan ang
attitude na maganda. Oo. Positive lang tayo. Correct. Nag-enjoy siya, ibig sabihin, hindi lang basta kumita, kasi enjoy siya din sa Oo. ginagawa niya. So, yun ang dahilan nila, no? Oo. Meron pa, ito pa, basa. Ayan, si Ma'am Divina Kahindi Apostol. Dahil po yan sa self-mixed feeds na galing kay Miss Ana. Oh, kaya, kaya hindi si Miss Ana ang pinagbasa natin. Kasi, Hindi ko alam yan, hindi ko nabasa yan. Ayan. Hindi ko rin narinig yan. Ayan, at Ulitin mo, ulitin mo. Ayan. Ulitin mo, ulitin Sige. mo. Kay Ma'am Divina Kahindi Apostol. Binasa nga ako nito. Dahil po yan sa self-mixed feeds na galing kay Miss Ana at 1:5 hog budget feeds at Madre de Aqua, sir. Ayun. Wak, wak. Parang may uwa. Tumaan. Oo. Oh, sabi naman ni John Cruz, magandang paksayan. Siguro dahil sa nababasa, napapanood nila, naiengganyo ng kaibigan, kakilala, na nakapagbabuyan na rin, alaga na rin, pangarap ng paman, gusto lamang subukan at iba pa. May nagtatagumpay, may nalulugi, dahil sa iba't ibang kadahilanan. Yun, assessment oo niya. naman. Ano ba yan? Ayon din kay Cabanas Joseph, umaasa na sa mga susunod na araw ay tumaas din ang presyo ng baboy. Tama naman. Ibig sabihin, hindi man lagi naman mababa ang baboy eh. Ngayon tumataas ng bahagya. So, yung iba na nanatili. Yes. Oh, Oo. hindi basta tumaas lang commercial feeds, marami na talaga ang sumuko. Oo. Ibig sabihin, Oo. marami pa rin ibang pamamaraan. Mhm. Hindi sila nawawalan ng pag-asa. Hindi, yun ang maganda, no, na attitude. Yung isa nating FB friend na hindi na natin naisama dito sa ay sabi naman niya, ba't dito sa amin ay marami ang nagsasara? Oo, sabi naman natin, maaari hong merong nagsasara dyan, pero mas marami siguro ang nagsisimula. Oo, Ayun. bubukas. Kasi Ayan. sasara, syempre nagbubukas. Oo. Okay. Oo. So, ito po muna at ating tingnan ang makatotohanang datos mula po sa Bureau of Agricultural Statistics, BAS, at Philippine Statistics Authority. Swine inventory po ito, populasyon ng swine ng mga baboy. Simula 2006 na lang kinuha natin para makita nyo ang taas-baba ng mga nag-aalaga dyan. Ayan. Ayun. Ayan. Paliwanag natin. Yes. Paliwanag. Yes. Paliwanag mo. 2006. Ayan, taon 2006, nakita nyo, no, sa baba, ang population po ng inaalaga, totally kami, ay 13 million heads, mahigit, okay? 2006 yan. Ganon din sa 2007, 13 million heads plus, ano, pero makikita, ang tignan nyo na lang yung taas-baba, ano, and then, 2008, 13 million din yan, mahigit, 2009, 13 million mahigit pa rin, no, 2010, 13 million pa rin na heads ng baboy yung nilagaan sa bansa natin, pero year 2011, medyo bumaba siya. Oo, laki ng ibinaba. Naging 12 million plus siya na heads. And then, lalo pa siyang bumaba ng 2012. 11 million heads mahigit. Okay? And then, ganun pa rin. Nag-maintain siya 2013, 11 million pa rin. 2014, 11 million pa rin. 2015, ganun pa rin. Pero medyo nabawasan yung, nabawasan na yung kanyang pagbagsak. Then, year 2016, kailan ba tayo nag-eleksyon? 2016. 2016. Okay, 2016, tumaas na siya. Nagsisimula na siya, 12 million heads. Okay? And then, 2017, last year, 13 million heads. Bumabalik na to sa dati. Yes. Habang pataas siya ng pataas, At ngayon, as of October 1 pa lang, hindi pa tapos ang 2018, nakapagtala na tayo ng 13 million, 13.13 yan na million heads. Hindi pa tapos ang taon. So, possible pang tumaas. At nahigitan pa niya yung naitala noong nakaraang taon na 13.01. Ibig sabihin talaga, maganda ang production ng sa swine sa ngayon. Lalo ngayon, magdi-December pa. Tumataas. 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 Ang tanong, bakit kaya tumataas? Sa halip na pababa. Hindi ba? Kasi sinasabi nila, paano ngayyaring tataas yan? Marami na nga umuurong dahil sa taas ng, lalo na ngayon ng feeds. Oo. Pero yung iba, sa totoo lang, ang dama ko lang dyan, personal view,
Natataasan sila pero hindi mo sila naghinto. Ayun yan. Marami kang naririnig na reklamo. Anong pero- ginagawa nila? Naghahanap sila ng solusyon. Yes. Di ba? Yes. Yun ang ginagawa nila. Hindi man porque tumaas ang commercial feeds, huminto na agad eh. Oh, pero nalang kung nasita sila dahil mabaho ang babuyan. Kaya napasara. Oo. Kasi yun ang mga problema ngayon eh. Kaya Mm. iba yung nagsasara dahil napasara. Oo. So, yun na. Ikaw talaga. Si Mayoya. Oh, sige, Mayoya. Oh, sige. Bagong word of the day, Mayoya. Mayoya. Okay. Okay, basta. Bakit nga ba? Sa kabila po ng papataas na halaga ng commercial feeds, lalo pang dumarami ang nagbababuyan. Siguro una, Yun. Una is, lalo pa kasing tumaas ang demand sa pork products. Example is yung mga processed meat. ayan, Yes. unahin Bakit muna kaya? natin yan. Yung mga processed meat, anong halimbawa nun? Longganisa. Sino? Anong paborito nyo? Ikaw? Sino? Tosino. Oh, Madali lang hotdog. gawin ng tosino. Ikaw? Oo, mahilig ako sa hotdog. Ako longganisa Talaga? sa Longganisa. Longganisa. Siyempre longganisa, lalo yung vegan. Sarap nun. Ay, ang sarap. Ay, oo. oo. So, tumaas ang demand. Alam nyo daw kung bakit? Hindi lang dumami ang populasyon ng Pilipino. At saka ang number one kasi ng mga consumer niyan, bata eh. Ayun. Mm. So, dumami na rin ang batang inaanak, di ba? Oo. Plus, ito pa raw po. Marami kasing mga foreigner na pumasok ng bansa. Yes. Na mahilig sa Sa mga... process. Oo. Yan ang sabi nila. So, wala tayong dapat dahilan para tumigil. Di ba sabi nga ni Sir WBA noong nakaraang araw? Yes. Ano sabi niya, Sir? Madam. Wala. Yung iba, ang ginagawa, Sabi niya. sabi ni Sir WB, ang iba, ang ginagawa nila is, parang pinakalibangan. Yun. Bawal tumigil. Libangan ng pamilya, yung kahit nagtatrabaho kayo, may extra income pa rin kayo. Yun yung inaano ni Sir Oo. WB sa atin. Oo. Kahit tayo nagtatrabaho, nagpapaalaga tayo ng mga hayop sa ating mga kamag-anak or at least kahit papaano, tumigil man tayo sa ating trabaho, meron pa rin tayong income. Kumbaga, may babalik ka. Yun ang Ay, dapat babalik gawin ka. natin. Ano? Ayan. Yun, Miss siyempre. WBA siya. At saka may dagdag natin na sabi nga rin ni Sir WBA, sa dami ng Pilipino, kulang pa po ang produksyon natin. Yes, opo. Kaya magbabuyan pa rin kayo. Hindi porket tumataas ang commercial feed, suko na. Wag. Mhm. Sabi po ni W, napakarami pong papakainin. Marami. Sabi ni Sir WBA pala. Pero marami pa rin nagugutom. At marami nagugutom. At Yun. marami rin yung mahilig talaga sa karne. Oo, Ayan, isa naging pa yan. Isa na ako dyan. Isa na ako dyan. comfort food na natin mga Pilipino yung baboy. Baboy, oo. Ano pa ang dahilan? Bakit tumaas ang bilang na nag-aalaga? Yes, pangalawa, nagagamit at the same time para makatipid ng fertilizer sa kanilang bukid. Yun. Mm. 'Di ba? Nag-aalaga ng baboy at the same time meron siyang crop. Hindi gamitin ko na tong nakakatipid pa ako. Yes, as organic fertilizer. Ayun. Yes. Mahal na rin kasi ngayon ang fertilizer. So, 'yun ang dahilan. Isa pa? Yung mga OFWs ay ito ang napipili na investment or business. Yes, opo. Correct yan. Yung mga nagtatanong sa atin, mga nag-message sa atin, pagdating daw nila dito, uunahin nila yung paghahayupan, lalo na yung pagbababuyan. Pero Yes, gusto nilang opo. business. Sa tingin nyo, bakit? Sa dami ng pwede nilang mapili, talagang babuyan ng madalas na napipili ng OFWs. Sa tingin ko, sa nakakausap ko, kasi nakikita nila, marami na kasi hindi lang naman tayo ang naggagawa ng ganito. May maraming video sa YouTube na talagang masa-search nila. Malaki ka talaga ang kita. Lalo na kung maganda yung pag-handle mo, maganda yung resources mo, Oo. at saka yung mga technology na ginagamit sa tamang pamamaraan. So, So, talagang malaki yung kita. So, nakita ng mga OFWs natin yung magandang kita. Yes. Posibilidad. Pangalawa, may technology. May technology. Pangatlo, meron silang mapupuntahang gagabay sa kanila. Ang Timatubi, nandito lang po. Yes, Yes, opo. opo. Dito po Kasi, kami. minsan natatakot sila na magsimula. Lahat naman tayo, di ba? Kung wala tayong mapagtatanungan, wala man lang tayong magiging guide. So, eto, meron silang makakatuwang. Yes. Ayan. Okay, so, wise, use your money wisely. Mm. Okay. So yan, tumaas ang demand sa karne ng baboy dahil mahal na rin kasi ang isda na halos kahabol ng presyo ng sariwang karne. Oh, totoo yan. Magkano na ba ngayon, di ba? Nasa Miss 200, Palengke 180. Queen. Nasa 180 to 20 galunggong.
O, so tsaka- ang karne nasa 200, 210, 220. So, depende sa area, pero sa amin, 210. Sa amin din po, ganun na nga din. 210 din sa Hindi. binili. Yung iba, dati kasi, sorry po pero dati, ang kaisipan ng iba, hindi natin nilalahat, kapag pag wala ka masyadong pera, isda muna tayo. Di ba ganun ang mga drama? Yes, oo. Okay, saka na tayo magbaboy. Drama po natin yan sa mga eksena. Pero ngayon, hindi na. Minsan yung iba nagsasawa na sa baboy. Mag-isda naman tayo. Minsan ganito na po yung reaction na, wow, isda naman, sarap. Oo, Minsan gano'n na yan. Ngayon kasi mahal na rin ang isda. Oo, totoo And yan. ang nakakalungkot yun mga partners, baka hindi lang natin alam, meron na tayong alituntunin sa bansa na may pahinga ang dagat. Na merong month or period, something like that, na may batas yan na hindi mo na maglalabas ng isda sa dagat. Oo. Kaya, anong nangyari tuloy, yung mga imported ang Napapakinabangan sa atin. napapakinabangan. Lalo na yung galunggong natin na maliliit, ang mahal Mahal 280 per kilo. Grabe. Mas Grabe, ang mahal naman Mataas nun. pa sa baboy. Oo, Yung iba inaabot ng 300, 320. So sabi ko, magkarne na lang tayo. Oo nga. So, yun ang nangyari. Kaya tumaas din ang demand sa karne. Kaya marami rin ang patuloy na nagbababuyan. Eh? Ano pa? Yes, malakas na ang loob ng tao na mag-alaga kasi meron na silang alam na ginagamit na proteksyon laban sa problema na nagkakasakit ng hayop. Ng pagkakasakit. Ay, ng pagkakasakit rather. Ayun. Yun. So, kumbaga, yun na nga, matibay na ang kanila. Meron na silang confidence. Yes. Oo, At saka kaya... may mga iba-iba na mga technology at saka nagkakaati na kasi marami din lalo na tayo, nagbibigay tayo ng free seminar kung anong dapat nating gagawin sa mga baboy na may sakit, eto ganito. So, kumbaga, ang dami na nalalaman ng mga tao tungkol sa paghahayupan, lalo na sa baboy. Tapos may pre-consultation pa. Yes. Oo. May po sa atin yan. Oo. Tapos, Miss Ana, yung isa. Yes, pinakahuli po natin, ugaling Pilipino na pang sariling pagkain o panghanda pag may okasyon. Yan. Yes, opo. Ako, aminado ako, isa ako sa ganyan. Pagka malapit na mag-fiesta sa amin, kami magkakaibigan, nag-aalaga kami ng yan, manok. diba? Talaga? Malaking mura, di ba? Opo, malaking mura. Unang-una, tipid na kami sa panghanda, tipid pa kami sa pulutan. Yun kasi sa manok. Oo. Ulo, paa, bituka, Yes, lahat, sobo, ano, lahat, Adidas. kain lahat. Lahat eh. Oo. Walang Minsan din naman po, kaming magkakaiba. Tulad ng mga 2 taon na nakakaraan, nag-alaga din kami ng baboy bago pa, ano. Anong nangyari? Wala kaming nakain, wala kaming napulutan. Kasi binili sa amin eh. Okay. Kumita pa kami. Diba sa probinsya, diba, nag-aalaga dahil pestahan, Fiesta. kasalan. So, nag-aalaga sila para yun na Binyaga. nakakatayan, diba? Ganyan. Pero higit sa lahat, mga kaibigan, may technology na tayo. Ang sabi nga nila, kaya daw bumaba itong mga taon na ito nung pinakita nating graph ay dahil sa karamihan sa kanila, nagkasakit ang mga alaga. Yes, oo, totoo yan. Lalo na tong year, nitong taon lang to, saka nung nakaraang taon, gawa nung ating sakit na, Hag cholera, yes, isa pa? PRRS, Yes, isa pa? ano pa? African swine. Yun ang pinaka, Yun ang yun matindi. number 1. So, mas mataas ang points mo. Oh, yes. Give you 190%. Yeah. Ginawa, Yun ano yun eh. Kasi di ba ang pinaka nasugatan dyan na bansa, yung China. Yes, So, opo. patuloy sila i-import ng mga karne. So, lalo na yung processed food. Oo. So, sa atin naman, nakikibahagi tayo sa pagtaas na yun. Kaya makikita rin natin na tumataas talaga yung pag-aalaga ng baboy dito sa ating bansa. Ngayon, para hindi naman kayo, sabihin na natin, yung pinasok nating negosyo ay, o kabuhayan ay nalulugi ka, nagkakasakit, di mo alam gagawin mo, ang nangyari, may nakita na silang mga pamamaraan, katulad ng teknolohiya na ating itinuturo sa kanila, Yes. na anytime po mga kaibigan na kailanganin nyo, nandyan lang po yan. No, yan naman hindi natin inaano sa tao no, laging ipinagpisiksikan, kundi kapag may problema kayo, alalahanin nyo kami. Yes. Ayan. So, yan ang dahilan. Kaya po tayo, mas marami na ngayon na nag-aalaga dahil sa meron tayong technology. Yes, so.
Hindi naman po hindi tayo nag-aangat ng bangko. Yes. Kundi ang technology na ito ay para sa Pilipino, sabi nga ni engineer, hindi po dahil sa kasikatan ng Team Atobe, hindi po Oo, yun. yun. May share ko lang din. Kanina lang, actually kahapon may tumawag sa atin. Atobe user to. So, ma'am, yung isang baboy ko, dalawa, matamlay, nagtatae, sabi ko, ano ba, masigla ba? Masigla naman siya, pero matamlay hindi ko makain. Walang ganang kumain. Oo. Binigay natin yung ating dosage na pagka-general dosage natin na sabi ko kumuha lang isang kutsara, kalahating cup na tubig, i-syringe natin o force feed natin every 4 hours. Ngayon, nag-text lang, sabi, ma'am, thank you po kasi okay na po yung aming baboy. Ay, salamat. Ganun kasimple lang yung ating ibinibigay. Pero malaking bagay doon sa mga gumagamit at saka doon sa mga epektadong nag-aalaga. Oo. So, yun po, kung sakali kayo man ay may problema din sa pag-aalaga, huwag kayong susuko. Nandito po ang ating Team Atobe. Mag-post lang kayo ng message sa ating Facebook page, account, at kami po tutulong sa inyo. Yes. Ayan Or po. maaari rin po kayong tumawag sa mga numero po na nabanggit kanina para matulungan din po kayo. Yes, opo. Mhm. Ayun po, narito muna yung ating pork live weight price. Yes. Ayan po yung ating latest na presyo credit to pork producer live weight Thank price. you, pork Yes. producers. Yes. Dated po yan November 19, 2018. So, sa Tarlac po, 128 to 130. Bulacan, 126 to 127. Ano yung CS? Yun nga, hindi Visayan? natin alam. CS. Okay, yung po, ah, 75. Rizal, 128. Laguna, 124 to 126. Quezon, Quezon B. Oo. Okay, 116 and then 126. Baka Yung class B, class C. Okay, so Bansud, 105. Cavite, 122 to 125. Sa Batangas po, 126 to 126. Medyo 125 to 125 to 126. Parang Ano, panay tama? kong bumaba siya. Bumaba? Oh, kasi nung last time, 128 to sa Batangas. Aha. Anyway, yung Pampanga po, 128. Sa Nueva Ecija, 122. Sa Part B, 117. Sa Pangasinan, 120 to 125. Naga Bicol, 105 to 115. Medyo hindi pa rin sila nataas. Oo. Sa Cebu po, 112 to 122. Iloilo, 115 to 120. Bacolod, 110 to 115. Negros Oriental, 100 to 115. Jensan, 108 to 110. Coronadal, 108 to 112. And Zamboanga, 124 to 127. CDO, ito na naman yung corn beef o ano ba yan? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. 118 to 121. Zamboanga Sibugay, 105 to 110. Surigao, 150 to 120. Agusan Sur, 105 to 115. Butuan, 100 to 115. Pagadian, 110 to 112. And Osamis, 115 to 120. Anong napansin mo doon sa lagay ng live weight price ngayon sa baboy? Ayan, sa ngayon talaga, mababa pa rin yung 110. Sana, Considering na anong petsa na ngayon, Ay, magdi-December na. oo, Oo. ilang araw na lang, December na. 100 pa. Meron ba kayong naalala kung magkano yung live weight price ng baboy na pinakamataas na umabot ng December? Na 135. 135. 135. So, ngayon, wala pa no? Wala. Pero, Wala pa. sabi po, sa update ng mga naririnig natin, ayon sa mga bubuyog, Oo. Hindi na bubwit bubuyog bubuyog na. na. Pagdating po daw ng month ng February, March, tumataas hanggang June. Pataas po daw ang love weight ng baboy. So, ngayon, hindi ko lang kung bakit medyo bumababa pa. Hindi pa siya tumataas. Pero Aba. tingnan natin kasi ilang araw pa pag December, tingnan natin. Oo. Kumbaga, Ganun naman yan po naman ay sineserbisyo ng farmer stock sa inyo. Yes. Yung presyo po, although ito pong binigay ng pork producer, sabi nga nila, sa kagandahan loob na nila po yan, ay weekly po yan. So, kumbaga, palagi silang nagbabago. Yes. And yan po ay base sa mga member nila.
Kung halimbawa man itong nakikita nyo na ito, huwag nyo po kami aawayin, ano? Opo. Sabihin nyo hindi naman makatotohanan, yan po ay base sa presyo ng mga miyembro ng pork producers. Opo. At hindi nabanggit yan ng Mindoro. Sa Mindoro kasi oriented, 100 Bansud. 100 to 105. 105. Bansud. Bansud ba yun? Oo, yun. Ano may bansud? Ano bansud? Isang bayan ng Mindoro din. Ayun. Dapat pala nakalagay natin. Ikaw naman, Mindoro. ngayon mo lang sinabi. Ako nga din, hindi ko alam May yun eh. bansud. O, Akala diba? ko yung mga maliliit Dapat ilagay yan eh. natin slash Oo, Mindoro. Mindoro. O, dagdag impormasyon sa amin yan. Sa amin. Bansud pala yun. Akala ko yun yung mga pala maliliit. yun. Bansud yun eh. Akala ko mamamatay na yung Okay. joke ko eh. So, nais po namin kayong paratingan ng mensahe katulad na pinararating ng ating innovator na tayo po sa ating pamilya, kami man hinihikayat din po na mag-alaga. Tapos, yung aalagaan ninyo, pwede nyong gawing meat processing. Ano ba Yes. yun yung proseso? Oo. Naka-produkto para lahat ng tubo kuha nyo. O kayo magkatay, huwag kayong malungkot kung sakali man yung biyahero ay hindi masyadong mataas ang kuha sa inyo, may pamamaraan pa. Ano ba yung sistemang naituro natin nakaraan? Yun, di ba? Kung magkakating tayo, pwede natin gawing ulam, longganisa, tosino, morcon, lechon, Pinatakot. Parang nakakagutom na yung mga sinasabi niya. patatim, Yes. Handa mo yata yan eh. Diba? Oo. O kaya Ano naman, kapag mababa yung live weight na kinukuha ng middleman, pwede naman yung magbahay-bahay kayo. Pag kinatay Correct. nyo, magbahay-bahay kayo. Correct. Kayo mismo mag-alok sa Yes. kanila. Or lumapit kayo sa mga restaurant, sa mga hotel na malapit sa inyo. Very Yun good. pwede nyo gawin. Businessman, ano to eh. Businesswoman. Business-minded. Ayaw commercial yan eh. Ayaw kayo. Yan eh. Nasyal ka na pala. Oo. O, sige. Okay, so mga kaibigan, ano po ang inyong mensahe na naisay parating sa Farmer's Talk? At yan po ibibigyan daan natin. Mag-message lang po kayo dyan. Yes. Andyan, marami na po tayong mga kababayan nagme-message sa atin. Okay, narito po muna ang ating message din sa inyo. Ayan. Kudos to all hog raisers. Ayan. Swine production ranks next to rice with 20% contribution in the total value of agricultural production. It plays a major role in ensuring the country's food security by providing about 60% of the total animal meat consumption of the Filipinos. About 80% of the pigs in the Philippines are kept by smallholder pig raisers or backyard raisers, and 20% come from commercial producers. Be proud! You're feeding the growing Filipino population. Kudos! Yes! Palakpakan natin! Yan, ay may sayaw pa. Dami naman. Miten. So, yan po, saludo po kami sa lahat ng ating mga nag-aalaga ng baboy at mga mag-aalaga in the future. Basta nasa agriculture kayo, livestock, poultry, lahat po yan ay kami po yung sasaludo sa inyong lahat. Yes. Oo. Kasama na natin yung magsasaka magpapalay. Oo, lahat po. Lahat po. Oo. Kasi sabi nga, kayo ang nagpapakain sa mga Pilipino. Yes. Kung walang Tama po farmers, hindi tayo kakain sa totoo lang. Correct. Yes, Oo. totoo So, yan. yan po ang message namin sa inyo. Sana po naman ay pagdamutan ninyo at lalo yung pagbutihin. Yung iba kasi naiya kami po hindi makapupunta sa Christmas party kasi po, kaunti lang po alaga namin Hindi po. Kahit marami o konti, pumunta po kayo, magiging masaya po tayo doon. Ayun nga sinasabi natin 80% ng nagpapakain sa Pilipino ay small raisers Yes, Sa oo. backyard. Nasa backyard lang. Maging proud kayo. Oo, kaya wag po kayong mahihiya. Mas marami pa nga kayong populasyon dun. Saka malaking role ang isang magsasaka o isang farmer sa Pilipinas. Lalo na dito kasi dumadami ang populasyon ng Pilipinas, ang nagpapakain sa atin, farmers. Tama. Yes. Oo. Kaya sa 2019, So, ayun. thank you po, thank you. Kung man lang po bumoboto, salamat na po. Okay, so, eto po. At eto na hinihintay natin. Isa pong magandang dilag. Yes. Oo. At siya po ang ating magiging susunod
Hindi na presidente, kundi na susunod na tagapagsalita. Ayan, oo. Narito na po ang ating paboritong segment. Ang Sabi ni Lolo. Miss J, please come in. Hello, good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin ngayong hapon na to. Magandang hapon po. Kaway ka man dyan. Kaway-kaway naman dyan! Ayan. Wala ka bang babatiin muna? Hello, babe. Relax ka lang dyan. Okay. Punta na tayo sa ating... Ang sabi ng lolo ko, Oh, yes. naisip mo ba kung bakit hindi tayo uminom ng gatas ng baboy? O yan, teka muna. Bakit nga? Ikaw, Miss Ana, naisip mo ba kung bakit hindi tayo uminom ng baboy? Ay, oo. Oo, ikaw naiinom ang baboy. Saka hindi kaya yung isip ko yun. Malaki yung gatas ng baboy. Hindi ko naisip. Natikman nyo na ba? Ako, hindi pa po. Hindi pa siya. Oo nga naman, ano? Tsaka Sige wala, nga. parang... Wala talaga sa isip ko ng pagka nakakita ko ng baboy, tapos may ibebenta gatas ng baboy. Ha? Parang malaking katanungan sa akin. Oo nga. Eh, bakit nga ba? Ang unang dahilan po, unang-una, mahirap gatasan ang baboy dahil sila ay manilap. Iyon. O nga naman, tumatakbo agad eh, no? Oo, lumapit ka pa lang. Meron bang tatakbo. pag-aaral na talagang mailap sila? Meron ba actual? Meron po kasi before, yung doon sa probinsya namin, talagang lalapit ka nga lang sa baboy, eh talagang lumalayo sila. Kumakaripas na ng takbo. Mahirap talaga. At Oo nga pangalawa naman. pong dahilan natin ay before wala pang machine na na-invento para sa paggatas sa maraming dede ng baboy. Ay, oo. Dapat pasadya yun eh. Oo. Na? At saka iba yung teats nung baboy. Oo. Maliliit. Compared Maliliit. doon sa ruminants na Oo. kambing at saka baka. Oo. Iba kasi yung baka, medyo maamo. Oo. Yes. Pangatlo po, ang lasa ng gatas ay gummy or gamey o mas lasang karne or meat sa halip na taming. Hindi nga papatok na gatas yan. Di ba? Kapag lasang karne kaysa mas creamy Paano yun, sana. ma'am? Pag lasang karne, pag uminom ka ng gatas, parang lasang pork chop yata ito ah. Pag tunay yung pork chop, alam mo lasa. Pero pag lasang karne na hilaw, marginin mo siya. Ay, ba? Oo. Iba lasa, di ba? Oo. Hindi kailangan, Sa amin, Parang may imagine mo malansa kung ano diba? man. No? Yun eh. Oo. kailangan pala iluto yung gatas mo ba? Joke lang po yan, joke lang. Joke lang, Ang joke lang. panghuli po natin kadahilan ay hindi mo advisable na gatasan kasi hindi na mauulit ang pag-aanak. Mas gusto ng tao na pakinabangan ang baboy sa mga piglets. Yes, ganun pala. Oo nga naman. Nakapekto pala sa ano. Mm-mm. Sa Kasi ina wala yun. nang makukuhang gatas yung mapiglit. Ganon? Ayun. So, ayun, mas gusto ng tao na makapag-produce ang piglet, ang inahin, kesa sa gatas. Yes, Mas opo. mahal yun eh. Mm. Na, kung sakali man. Sa Mas mahal. opinion ko lang din, so hindi kasi na-practice sa pag-aalaga ng baboy na talagang gagatasan ng inahin. Oo nga, wala kasi pa. maski sa experiment, Oo. maski sa ibang bansa. Sa ibang atin, bansa, wala din eh. Oo, Oo. hindi talaga nila inalaw. Kasi syempre, papalaki yung bieg, tapos Oo. minsan nga, di ba, kinakatay ang mga inahin. Oo. Yes, opo. Oo nga. Ano? Wala nang ma-rebate. Oo, aagawan mo pa, no? Kung aagawan mo. Pero, may question ako. Huwag mo masyadong hirapan. Hindi. Masyadong hirap. Di ba, baboy? Yes. Ba't kaya ang mga ibon? Mga ibon na lumilipad. Mga ibon, walang gatas. Tayo po ay magdasal para sa joke na namatay. yung ibon, nagpapagatas ba yun? Nagpapadede? Ayun, yun, di ba? Siyempre. Naglilimlim. Naglilimlim. Ayan. So, ano-anong hayop ang nagpapagatas? Ayan. Yun ang isipin nyo. Isipin. Tapos, kung sila ay nakukuha natin yung gatas sila.
Tsaka di kaya, Kambing, nakukuha natin. di kaya kung sa baboy kasi, di ba mataas ang cholesterol, di, pag uminom tayo ng gatas, baka ano din. High blood. Hindi siya low fat, high fat. Baka lang. Baka lang. Oo. So, ayun, ano pang nais mo ibalita sa amin, Miss J? So sa ngayon, isa yan na lang muna. At hanggang pangulit ay... Ganun lang? Yes. Yes, Miss Babay J, ka na? bigyan mo naman kami ng Wag isang muna. giling dyan. Tayo muna tayo. Yes. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss J. Thank you po. Bye-bye. Bye! Ayan, si Miss J, maraming salamat sa iyo. At huwag niyong kalilimutan ang ating Christmas. Yan, Christmas Get together. year-end gathering of Atobi users with seminar. Sa December 15 na po, 2018, 8 o'clock ng umaga sa Villa Carolina 1 Subdivision, sa covered court po ng Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. Ang setup po natin ay potluck. So, ang lahat po ng pupunta ay inaanyayahan na magdala ng anumang pagkain na base sa inyong kakayanan at maluwag po sa kalooban. So, ito yung pagsasama-samahin natin lahat at saka ilalagay sa plato para pagsaluhan natin. Ayun. Maaring yung binigay nila, hindi mapunta sa kanila, pero may mga dagdag naman. Ayan. Okay. So, Ayan, yun. okay lang. May dumaan. Oo, ito. Ito na po at inihahanda na sa inyong harapan ang ating ayan na. Teka muna. At puntahan muna natin itong ating award. Sandali lang. Ayun. Ayan. Opo. Ano ba yan? Ito po ang tinanggap nating award. At hayaan niyo pong bahagi namin sa inyo ang naging pagtitipon na diniluhan ng Team Atobi, and thank you sa nagbigay sa atin ng award. Sa Philippine Awards for Customer Service Excellence 2018 to 2019. Ayun. Dito po.
On behalf of Team Appleby, when I say that we are extremely grateful and honored to receive this award. Team Appleby's #1 priority has been and always will be our customers. It's entrenched in our minds and our hearts the values of integrity and sincerity, and we can assure you that our quality of service will not end here. Team Appleby will continue to develop technologies and innovations based on nuclear and nanotechnology to help farmers of all kinds and classes uplift their lives, maximize profitability, and produce safe and healthy food. Thank you and God bless. Okay, so Okay. salamat po. Salamat po ulit sa Philippine Awards for Customer Service Excellence 2018 to 2019. Ayan, thank you po. So, it is presented to Atovi Nanotechnology. Cornelius Mala, mula sa Salamat. Salamat. So, nalaman na natin yon. Yes, nakakatakot palang kumain lalo nung paborito ng lahat, yung Caesar salad. Oh. Mga dahon-dahon. Ano ngayon nangyari doon, Miss Ana? Could you add more? Yes, ito yung siguro napapabalitaan na nabasa ko lang din na yung lalo na yung galing sa German na Germany. German salad. yung lettuce nila doon, so lahat pinull out nila sa grocery, sa market, lahat pati doon sa mga ginagamit sa mga fast food. Kinuha nila lahat dahil nga may contaminated Dahil nalaman na nila. E. coli. So, beforehand na pull out nila, marami ng taong naapektuhan. Nakakain. Almost 80 person ang mga sumuka nagtayo, yung iba nga namatay na. Okay. So, yan po, alam na natin na hindi na po safe ngayon kung talagang yung mga, sorry po, pero ito po ay opinion ng Team Atobi, na basta na lang kakain tayo na hindi po natin napapasuri o natitiyak, paalala lang naman ito at pagmamalasakit, kung kakainin natin gulay at mga herbs, kailangan po, sigurado ninyo na wala po yung mga bakterya. Yes. Mahirap na pag nakapasok sa loob ng Wala. katawan. Wala kasi mahirapan yung sinabi mo, bacteria to bacteria yan. Nag-a-adapt Saka na. hindi pala enough yung hugasan lang sila. Hindi lang. So, dapat pakulo ang maigi. Actually, pag sinabi nga ni Sir WBA, meron pang mga resistant din sa init. Yes. Oo. So, So, hindi ingat na na pala- lang po. So, hindi na pala healthy ngayon na maging vegan. Hindi Yun na. yun. Oo, Yun yung oo. sinasabi natin. Pero kung yung mga tanim ninyo ay talaga pong sabihin natin na natulungan na magkayo na gumagamit ang mga technology natin, na ilalabas po lahat ng mga toxins, chemicals, napapatay yung mga bakterya, at iba pang pwedeng maging pinsala sa ating kalusugan. Yes. So, may pag-asa pa po. Yes. Okay? So, next topic na po natin, ito na po. Next topic. Para mas magandang kita sa pagbababoyan, panatiliin ang magandang kalusugan. Paano? Yan, magandang Yun. tanong. Ang gandang Paano topic nga ba? po yan. Kailan yan? Sa Saturday. Sabado. 4, 2018. Ayan, okay. Sabado na po yan. So, salamat po. Oh, December na. Teka lang. 24. Mali yan. Dapat na yan. December 1, 2018. Oo, dapat December 1. Bawalik December 1 po yan. Oh, Yes, typography December na Parang po yan. ayaw pa ni Miss Annie na mag-December. Oo nga, November Pinabalik lang. tayo eh. Ayan. Oh, sige, December po yan. 1. Ayan. December 1 po yan, Saturday. Okay? Bati muna tayo at tayo malapit na pong magpaalam. Maraming salamat po sa mga nagko-congratulate. Ayan, good afternoon po kay Sir Randy Carlo Abes Bote. Ayan, Sir Ramon Balidio. Si Ma'am Marivic Marshall. Good afternoon po. Hello po. Ayan, next. Sino pa? Si Randy Carlo Abes Bote. Ayan, Yun na ayan po, na-mention yun na na po. natin. Oh, sorry. Yun na po yun. Si napakapoging si Daryl Red. Oo. Cheryl Barbiera. Si Jude Urmaneta. Oo. Marivic Marshall. Rolando Pareño. Alan Batara. Ayan, magandang hapon po, Team Atovi. Yes, Ayan, opo. good afternoon. Kay Darius Villacorta, good afternoon. Yes, Andyan Sir- din po si Alan Mendoza. Yes, apo. Yes, kay Sir Layag Berto Binhamin. Ano Heart, ba yan? heart. Heart din po. Isang malamig na kiss. Ayan, si Ma'am Clarita Lachuan Lehao. Good afternoon. From Abu Dhabi, Gilbert Macaraig, Sabado. Oh, diba? Sabado. Yes, Oh. Sabado. Oh, Miss Cheryl. Mike Bihag. Yes, good Good afternoon. afternoon. Sino pa yan?
Yan, Shalom, Team Ato V, kay Ma'am Clarita Lachuan Lehao. Yes, good afternoon kay Alva Rosero. Hi po. Yan, si Juliet Galang Magadan. Hello po. Yes, Sister Elmer Rosero ulit. Good afternoon, Team Matobi. Good afternoon din po. Yan, kay Jason Gonzalez. Good afternoon po. Ayan, next. Next po. Ayan, so may question tayo. Tanong ko lang po kung pwedeng pure 1:5 NBM Ato V ang ipakain sa hog starter from Ma'am Clarita Lachuan Lehao. Sa atin po kasi ang ating 1:5 is dinesign na para maglagay ng commercial feeds. So, pwede naman yan, pero kung gusto nating mas mapaganda ang ating paglaki ng ating baboy, talagang i-advise po natin o talagang gamitin natin na may commercial feeds yung ating gagamitin ng 1:5. So, meron naman po tayong ibinibigay ng mga iba-ibang formulation o concoction na mag-ano lang po tayo, request lang po tayo doon sa ating Ato V Messenger. Yan po. Yan, Okay, next. Sir Rusty Madera, good afternoon po. Oy, Merry Christmas na daw Advance po. Merry sabi ni Christmas. Jerwin Marpiga. Marpiga. Ayan. Yes, good afternoon, Solon Fe. Yes, si Iris Spencer Spiritu, magandang hapon po sa inyong lahat, mga madam. God bless po sa inyong lahat. More power. Power! Power. Kay Ma'am Yen Pacolor, good afternoon Hello po. Yes, yan kay David. Si Mayora talaga. Sir Dave. Good afternoon, David. Oh. Ayan, mamals ang nagpapadede. Ayun, kasi sabi mo kanina, ibon. Oo. Kaya naman po ay curious lang ako, pero alam ko naman po yun. Oh. Sabi ni Alan Doke, wow, congrats po, Team Matobi. Thank you. Ay, Salamat po sa pag-appreciate ng award namin. Ayan, congrats Team Mato V from Ma'am Divina Kahindi Apostol. Thank you po. Binabati ko nga po pala yung misis ko, si Charmaine Betonia, tsaka yung anak ko. Magpahinga lang kayo dyan, pauwi na ako. Sabi ni Marivic Marshall, thank you po. Ano tong isa? Team. Masal ba yun? Gilbert Macaray. Mazal Tov po, Team Ato V. Ayun. Thank you po. Alam ko po yung Masal Tough na yan, congratulations din yan. Ayun. Thank you po. Kasi nakita ko pareha silang kulay ulad nung congratulations. Sabi naman ni Juliet Galang Magadan, congratulations, Team Matobi. God bless your advocacy to help the farmers. Yeah. Thank you. And then, Yan, si Ma'am Marivic Marshall, congrats po, Team Ato V. Sir Enrique Jelly, hello po. Hello po, Team Ato V. Pabati kay Pastor Alfie. Ayo, Birthday happy boy. birthday! Happy birthday! Sana po nagpadala kayo ng pansit. Salamat po. Yes. Alan Mendoza. Alan Mendoza, noong unang panahon, ang pag-aalaga ng hayop ang naging educational plan ng lolo ko para sa anim. Para sa amin. Para sa amin. Share ko lang. Yes, napakaganda po niya. Yun ang Yun ang dahilan. Yun ang sabi ng lolo niya. Kasi ng educational lolo niya. plan ng lolo ko eh. Okay, tama po yan. Oh, yun na. Okay. Okay, diba? Thank you. Thank you. Okay, so huwag niyong kalimutan po yung topic natin December 1. Yes, Yan. December 1 po. December 1. Para mas magandang kita sa pagbababuyan, panatilihin ang magandang kalusugan. Paano? So, mga problema sa kalusugan ang ating tatakal dyan. Huwag kayong mawawala. Yes. Okay po? At tayo po ay magpapaalam na. Ayan. So, yun po. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Sana po ay nadagdagan tayo ng kaalaman sa araw na ito. And just the same, just remember, Team Ato B will continue to educate, Share. And inspire others. Bye-bye! Bye! See you on Saturday po. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan,
solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.